I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos updates. Ayan very short ito pero syempre to inform you guys. Sabi dito mga kababayan, siguro naman kilala nyo yan. Sabi dito, Galvez nagbitaw bilang Oparo chief kasabay ng kabinet reshuffle. Kaya pala. Nagbitiw sa pwesto si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. kasunod ng isinagawang kabinet or reorganisasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun. Kaya pala. Nauna po si National Security, 'di ba? National Security. Tawag dito si Secretary Anyo. Alam po natin, yang mga yan dati pong gabinete ni Pangulong Digong. At ito naman si Galvez, alam din po natin, dating gabinete din ni dating Pangulong Digong. Ayan, dalawa na nag-resign, because of reshuffle ng mga kabinet. Ay, nako, ganun talaga si PBBM, guys, no? Pero, no hurt feelings naman siguro. Sila na mismo ang kusa na nagbitiw. Hindi galing kay Pangulo. Goes. Sino kayang susunod? Well, alam po natin malapit ng eleksyon, malapit na ang susunod na administration 2028. Baka sa mga dahilan siguro, ang iba nakikipag-alisan ba para nang sa ganun, pagdating ng panahon, babalik uli sila pag yung poon nila ang maluklok. Naks naman. But anyway, sabi dito si Galvez, isang retiradong general ang namumuno sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARO. Ang ahensya ang nangangasiwa sa mga programa ng pamahalaan para sa peace building, reconciliation, at pagresolba ng mga armadong tunggalian sa bansa. Wala namang inansyo ang palasyo kung sino ang papalit sa kanya. Ayan guys, malinaw na malinaw, sabi po ng brigada. Wala pa namang kapalit, kaya abangan natin ang kapalit. Ipupush natin sa community. Secretary Galvez nagbitaw sa pwesto. Agay. Dahil nagbitaw sa pwesto, ano naman kaya sasabihin ng mga DDS? Alam nyo na, expected nyo na yun kung anong sasabihin ng mga DDS. Kung bakit nagbitaw sa pwesto si Secretary Galvez. Sasabihin na naman ng mga ng mga anti-Marcos, kasi hindi magaling mamuno si BBM. Ayan. Ganyan lagi mga nila, yung mga salita nila na akala mo may alam sa totoong nakakaalam, which is ang Pangulo. 'Di ba? Ganun sila Wow. Yan ang sinasabi natin. Siyempre, pag reshuffle, ganoon talaga yan. May matatanggal, may maiiwan. Naglilinis ng gabinete si Pangulong Marcos Jr. Si Secretary, si A.S. Bersamin nga nag-resign 'Di ba? So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang kapalagayan ko, well, ganoon talaga, desisyon ng Pangulo. Desisyon ng Pangulo, we should respect it. 'Di ba mga beswa? Ito po yung sinabi ni Secretary Yusek Castro. Mirror. Good afternoon, Yusek. May kapalit na po si Secretary Galvez. Okay. Meron po tayong announcement. This will be our statement, and I quote, President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed former Interior and Local Government Secretary Mel Senen Sarmiento as the new Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, succeeding retired General Carlito G. Galvez Jr., who has stepped down after years of dedicated service
to the country's peace agenda. The President extends his deepest gratitude to General Galvez for his steadfast leadership of OPAPRO, particularly in advancing the implementation of signed peace agreements and sustaining the gains of the Bangsamoro transition. His contributions, first as a soldier and later as a peace negotiator and advisor, reflect a lifetime of service to the Republic, and the nation owes him a profound debt. Secretary Sarmiento's appointment marks a natural progression of the country's peace work, with security and normalization milestones largely in place. The process now enters a phase that calls for civilian leadership, centered on reconciliation, local governance, and socio-economic reintegration. This is especially vital in the Bangsamoro as it moves toward its first parliamentary elections and the full realization of the comprehensive agreement. And Secretary Sarmiento's background in local government and public administration equips him well for the task. The administration reaffirms its abiding commitment to a just and lasting peace and calls on all peace partners, stakeholders, and communities to stand with Secretary Sarmiento as he takes up his vital work. End of quote. Thank you. So yun mga kababayan, ng ulat balita galing sa palasyo, hatid po ni Jose Castro. Ano guys ang kapalagayan nyo? Well, ako always trust the president. Di ba? Lalo na pagdating kay Saldico. Ay, siyempre pangulo yan, kaya may karapatan na mag-announce. Ganun lang yun guys. At saka mga ibang issue, well, kayang-kaya ni PBBM na ano yan, solusyonin. Basta nandito lang tayo ng mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW, support lang tayo sa gobyerno. Thank you guys for watching. See you again when next upload. Bye-bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone.